Kain tayo. Tayo ay may napakasarap na sinigang na bangus. At saka brown rice natin. Kailangan ko ng tubig. Dahil ako'y uhang-uhang. Bismillah. Asawa ko ay bumili na naman ng biryani at hindi ko ipagluto. Nakakakonsensya na eh. Tinan yung mga kaulam ko. Napakasarap ng ating sinigang na bangus sa sobrang asim dahil ang inilagay natin ay kalamyas na tuyo at kamatis. Kain-kain. Lagay natin ito dito. Okay. Bismillah. Kain tayo, kain. Ang ating napakasarap na asim na sinigang na bangus. Bismillah. Unahin natin ang bandang may tiyan. Tapos ang ating dahon mga kaulam ay kulitis. Dahil walang kangkong. So kulitis lang ang naroroon. Siyempre, uunahin natin ang tiyan. Parang hilaw pa yata ang isda sa sobrang pagmamadali ko. Medyo nga. Pero ang tagal na niya kumulo. Hindi naman. Ano pala yun? Yung pinakaitim para ng bangus. Bismillah. Kain po, Ma'am Lorna. Sobrang init. Ko ang taba ng bangus. Tiyan. Jen, kain. O, tiyan ng bangus. Ma'am Christina, kain po tayo. Kung napapansin niyo ako nagmamadali. Dahil may lakad pa ako. Sasakay naman ako. Alis ako siguro mga 4:45. Ko. Talagang mainit. Kainin natin ang tiyan lahat-lahat na kahit mainit. Yung sarap. Panalo. Ma'am Emily Abaw, kain na. Sarap ng tiyan ng bangus. Bakit kaya ang tiyan ng bangus? Kakaiba ang lasa. Dapat ipapaksiw ko pero parang na-miss ko ang humigop ng maasim na sabaw. Sarap.
Ay, Chris Hernandez, kain po tayo. Ngayon na may aring ulo. Dito muna tayo sa katawan. Alang namang ulo, agad ang banata natin. Pagkatinik naman na rin. Gusto ko yung ulo eh. Ma'am Regina Galve, kain po. Ma'am Abby Badinas, kain tayo. Ma'am Josefina Matibag, kain po tayo ng sinigang na bangus na may ulo at saka tiyan. Shua, thank you so much for your 50 stars. Shua, kain na Shua. I doubt kung kumakain ka ng bangus. Ma'am Vivian De La Rosa, good evening ho. Hi, Ma'am Elma, good morning. America, almost weekend. Hanggang bilis. Kakalunis pala ang Webes na ulit. Ulo ng bangus. Siyempre, uunahin natin ang bandang tiyan. Ay. Ma'am Sonia Olsen and Alice Puro Marasigan. Ay. Nagulot naman ako sa pusa namin. Sabi ng asawa ko, kanina pa daw kang hinihintay ng pusa namin. Mariana Resitas, Roman Jerome Villanueva, Kabugal. Uy, kain na po tayo. Ma'am Ofelia Hermohino, kain po. Ay, sorry. Alam mo, dapat salmon ang bibiling ko eh. Dapat actually, originally, dapat paksiw na bangus. Nakakita ko ng ulo ng salmon sa supermarket, pero parang hindi fresh. Sabi ko, magsisigang na lang ako ng bangus. Alice Erestein de la Cruz, good evening. Ma'am Oria Par, hello po. Kuya Timyong, kain. Kain na Kuya Timyong. Ito na may paborito ng, pero maraming tao mga kaulam, hindi kumakain ng bangus. Napaka-asim ng sabaw Lasang-lasa ang kalamyas Ito talaga mga kaulam ang solid ang asim. Kasi hindi ko ito nilagyan ng mga sinigang mix. Ma'am Jovita Tenoso, kain po. Ang ating dahon mga kaulam ay kulitis. Walang kangkong sa supermarket, kulitis lang. Kung marami ditong kulitis, ewan ko kung saan ito galing. Ito lamang talaga ang ayaw ko yung sobrang dami ng tinip. Ma'am Ana Rosinos, kain po, madam. Dami naman ang tinip. Wala ba din yung nagbo-boneless? Wala po dito nagbo-boneless ng bangus.
Hi, Lenny Valdez. Good evening. Good afternoon, Ma'am Ana Rosina. Busog na ako. Magandang gabi, Elsa. Busog na ako dahil kumain ako ng chocolate sa school bus. Binigyan ako ng estudyante ko ng chocolate. Kanina parang gutom na gutom ako dahil nga walang breakfast. Kinain ko yung chocolate. Tapos nabusog naman ako. Parang hindi ko kayang ubusin ang kanin ko. Ma'am Shua, good luck sa iyo sinigang na ulo ng salmon na napakasarap din. Noning Bailon. Wala na ho, nakain ko ng tiyan. Ma'am Oria, kain tayo. Kain tayo, pasensya na sa naghahangad ng ulo at tiyan, nadali ko na. Wala na kayong aabutin. Iniwan ko yung parting may laman dahil matinik. Para na lang sa aming mga muning. Ronese o Rones Rivera, kung mag-visit po ba sa Dubai, bawal ang mga naka-shorts, sleeveless kahit may maid. Hindi ho sa Dubai bawal ang naka-shorts at naka-sleeveless. Pero dito ho sa lugar namin sa Sharjah ay bawal na bawal. Ang Dubai ho ay very open. Sleeveless, doesn't matter. Kahit nga naka-tube ka lang ang ego. Ma'am Rhea Hornilia, good evening. Kaya nga Ma'am Elma, ang sarap sanang kumain, no? Pero pag nagmamadali ka, mahirap talaga. Dapat kung kakain ka ng bangos, yung relax na relax ka, wala kang pupuntahan, hindi ka nagmamadali. Gayon. Ako pa na may pupuntahan. Good evening, Ma'am Gina Hara Lopez. Ma'am Gina, naibigay ka sa iyo? Pasensya na, Ma'am Gina, kahit gusto kitang padala ng kahit ano. Alam mo ang problema, ang malita ng inay, gagapis ni, dapat 25 kilos ang kanya, dahil maliit lang ang kanyang maleta, 22 kilos lang ang nalaman. Halos sasabog na yung maleta niya. Pagka liit-liit ng maleta ng inay, Ko, ang sarap ng ulo. Ma'am Libay Kapa, Ma'am Vivian Adams. Hoy, Len. Kain na, Len. Ay, may pinapabigay ako sa iyo, Ma'am Gina. Naku, siguro nakakalimutan ng inay. Pag sa hihirap naman ng inay sa gayaan ko po. Hindi ko naman na masisi, 74 years old na. Ako nga, 50 pala ang, huwag mo nang aasahan ang aking memorya. Babanggitin ko nga sa atin mamaya uli. Dito mga kaulam, wala talaga ditong bangus na yung mga lasa-lasang lupa, wala. Ma'am Ashley Gasilo Moredo, kain po madam. Now, I am done. Pasensya na. Hinalikan ko na ang aking kanin dahil maubos din. Ako lang maghuhugas ng kamay, ha? Oh. Ako may ikukwento sa inyo ng mabilisan. Hi, Ma'am Mercedes! Medi Season Last. Hi, Tessie!
nagmamadali talaga Tessie dahil may lakad ako at 5 o'clock. Aalis ako ng 4:45. Pero ano pa naman, may 45 minutes pa tayo magpuntahan. Mahaba-haba pa iyon. Ma'am Corazon Paraiso de Horas, wala ho dining nagdidibon ng bangus. Wala dito nagbo-boneless, kaya ba nakakalungkot? Siguro kung mayroong mga Pilipino pero dito ho sa palengke, sa malaking palengke, doon ho sa palinisan ng isda, wala talagang nagdidibon ng bangus, walang marunong. Tapos, sa mga pwesto naman, ng tindahan talaga ng isda, may mga Pilipino naman na siguro mga 3 Pilipino doon na nagtitinda, hindi naman sila mga kaulam allowed maglinis o maghiwa o magdibo ng bangus doon sa pwesto dahil kaya nga nagtayo sila ng palinisan doon. Ay, oo nga, hindi ko magkakayang hindi iinom ng tubig. Hindi ko alam, bata pa lang ako, nakasanayan ko na yung habang kumakain, inom ako ng tubig. Kaya siguro malaki aking tiyan. ginawa pang dahilan kung bakit malaki ang tiyan. Ginawang dahilan ang tubig kung bakit malaki ang tiyan. Lorelai Diosotan or Lorely Diosotan, ako magluto sinagingabos boneless. Wala ho dining nagbo-boneless. Katulad ho na rin ako nagmamadali, hindi ko na kayang i-boneless. At ito may kukwento ko sa inyo, medyo uminit ang aking ulo ng very very light or very very slight. Pagbaba ko dapat dini ako sa may left side bababa ng school bus. Kapag Huwebes dini ako ibinababa ng school bus. Kapag Monday, Wednesday doon naman sa may supermarket. Kasi magkaiba ang biyahe ng bus ko, ng service ko pag ganyang araw. Dahil pag Lunes at Wednesday, teachers lang ang sakay. Pagka Tuesday, Thursday, Friday, may mga estudyante kaming kasama. So, kaya magkaiba ang drop-off sa akin. So, ngayon, dapat dini ako sa left side bababa. Kaso, naisipan ko nga bumili ng bangus. Sabi ko, doon na lang ako bababa sa may supermarket. Jen, mag-PPM ako sa iyo mamaya ha. Tapos, pagbaba ko ng supermarket, tinitingnan ko ng oras. Sabi ko, kailangan kong mabilisan makabili ng bangus, ng gulay, at saka makauwi ng bahay. Dahil syempre, lulutuin ko pa mga kaulam, no? Wala naman akong ibang tagapagluto. Ako lang naman talaga. So, pagpunta ko doon, in-order ko agad ang bangus. Sabi ko, linisin niya. Kasi sa supermarket, libre ang palinis. Nababahin ako. Sabi ko, linisin niya, tapos hatiin niya ng 4. Kasi malaki mga kaulam. 1 piraso, 1 kilo. Sabi ko, cut into 4. No problem, sabi niya. Sabi ko, bibili lang ako ng gulay na mga kamatis ganyan. Tapos pagbalik ko, syempre, expected ko na tapos na. Ngayon, pagbalik ko, hindi pa daw niya nalilinis. Sabi ko, bakit? May mama na bumili ng isda, ng hipon, yun ang inuna niya. Ay, syempre, mga kaulam, matagal balatan ng hipon, no? Matagal linisin ng hipon. Sumimangot na ako. Sabi ko, bakit mo inuna yun? Mas nauna ako. May trabaho pa ako ng 5 o'clock. Sabi kong ganyan. Nakatingin na sa akin yung isang nagtatrabaho doon na talagang kilala na ako at suki talaga niya ako sa isda. Nakatingin sa akin, tapos maya-maya nakita niya na kasi mangot talaga ako, lumapit. Sabi niya, what is the problem? Sabi ko, kasi ako ang nauna, tapos iba ang inuuna niya, dahil ba Arabic sila? Sila ang inuuna niya na linisan ng isda. Nagmamadali ako kasi may trabaho pa ako. Tapos, pinagalitan niya, sabi niya, unahin mo to. Hindi pa rin inuna. So, natapos na yung sa Arabic, ako na ang sumunod. Ang ginawa niya sa bangus mga kaulam, hinati niya lang ng 4, inilagay niya na sa styro, nilagay niya na ng tag price, ibinigay na sa akin. Hindi tinanggalan ng hasang, hindi tinanggalan ng lamang loob. Nakita ko talaga na hindi tinanggalan. Akala niya makakaligtas siya sa akin. Tapos inilagay niya na sa plastic. Kinuha ko, tinanggal ko sa plastic. Binutas ko talaga yung cling film. Sabi ko, bakit hindi mo to nilinisan ng lamang loob? Bakit hindi mo to tinanggalan ng hasang? Sabi ko, tsaka ng lamang loob. Pero mga kaulam, hindi ko talaga alam kung paano ko na ipaliwanag yung mga hasang-hasang na yun sa kanya. Kasi sobrang hirap nilang makaintindi talaga ng English. Nanay Ninita, good evening po. Ma'am Jenny Turmeric. Ganda naman yung apelyido. Ma'am Adelia Taneka. So, lumapit na naman yung suki ko, yung kakilala ako. Sabi niya, anong problema na naman? Sabi ko, tingnan mo, binigay sa akin pero hindi naman nilinisan, hiniwa niya lang, kinaliskis. Tapos ito pa mga kaulam, tinatanong pa sa akin kung kakaliskisan niya raw. Of course. Sabi ko, of course. Di sumimangonta talaga ako sa kanya. Tapos pinagalitan na siya. Parang, yung kaibigan ko, parang bisor na siya doon. Sabi niya, ano bang
ginagawa mo, sabi niya, lilinisin mo ang isda, tatanggalan mo ng laman loob, tsaka mo hihiwain, tsaka mo ilalagay sa styro, babalutin mo, ilalagay mo ang price niya. Tapos nagkadalawa na sila na nag-aayos ang isda ko, ay natagalan pa, sabi ko, excuse me, you are already two there and it's really taking time. Ito na. Pagdating sa, pagdating sa cashier, ang pera ko 20 dirhams. Ang bill ko is 19.75. So pag ibinigay ko ang aking 20, may susuklian niya ako ng 25 pills. Sabi niya sa akin, do you have 75 pills? 75 pills. 25 pills lang. Ito, isusukli niya sa akin. Tatanong pa siya. Hindi ko na hindi na ako nakapag-argue. Wala akong 75 pills. Binigyan ko ng 1 dirham. Tinanggap. Ipinanch. Inilagay sa kaha ang pera. Sinuklian ako ng 1.25. Di ba may ganyan? Sana hindi niya na ako kinuhanan ng 1 dirham. Nagbigay ako mga kaulam. Hindi ko alam kung bakit din ako nagbigay ng 1 dirham. Kasi ayoko na nga ng argumento. Dapat bibigyan niya na. Inisip ko na baka wala siyang 1 dirham na pansukli sa akin. O baka hindi ko maintindihan. Baka bayad ko sa plastic. Basta binigyan ko siya ng 1 dirham. Tapos sabi ko, next time, you think first ha? Before you deal with your customer. Ito na. Kailangan kong mag-load naman ng cellphone ko pagkatapos ko magbayad sa kahero, kailangan ko mag-load sa cellphone ko dahil mamaya sa pupuntahan ko nga wala doong parking machine. Eh dito mga kaulam, pwede kang magbayad sa parking through text. So kailangan ko munang loadan ng aking cellphone para makapag-text ako sa parking at para ma-deduct nila sa akin ang bayad sa parking. Pagpindot ko sa machine kung saan ako maglo-load ng aking cellphone, out of order, sabi ko, alat na alat si Inday Alat na alat. Out of order naman. Naglakad ako, sabi ko, doon na lang ako, baka sa supermarket sa baba, meron. Paglakad ko, doon talaga sa dinadaanan sa eskinita, sinaraduhan dahil ginagawa ang building. Kailangan ko pa mga kaulam umikot ng malayo. Sabi ko talaga naman, kota si Inday, sa sobrang kaasiman ng katawan. Talaga ka kung sobrang alat nitong pangyayaring ito. Umiikot ako ng sobrang layo. Pag ikot ko sa sobrang layo mga kaulam, nagdidiskarga ng basura na sobrang baho, hindi agad ako sabi ko, Diyos ko po, Rode. Tinanghali na ako, ginabi na ako, anong oras pa ako makakarating sa bahay nito. Ito na. Pag punta ko sa supermarket din, magloload ako ng cellphone kasi alam ko may machine dahil ilang beses na ako nakapag-load din sa machine. Pag sabi ko, Kuya, where is the machine for loading the cellphone? Oh, kakaatanggal lang kasi hindi daw nagwo-work. Sabi ko, puto ba naman? Diyos ko po, Rode. Ano na, makakit na ako. Grabe talaga yung pangyayari. Sunod-sunod parang hindi umaayos sa akin ang panahon. Parang nagsasabing, huwag kang umalis ng bahay ngayon. Hindi pwede hindi ako alis kasi meron akong appointment na sobrang importante. Talagang kumota ako sa loob. Mga kaulam, sa loob lang yun ng 25 minutes ha. Kumota ako talaga sa kamalasan. Aba? Grabe talaga. Sabi ko sa susunod hindi na talaga ako bababa doon sa pag dito ako kailangan bumaba. Ba't kasi ako nakabababa pa doon? Ba't kasi ako bumili pa ng bangus? Kaya sabi ko sa sarili ko, bakit kasi bumili ka pa ng bangus? Meron namang ulam sa Sabi ko, sigurado si Ibrahim bibili ng biryani. Sabi ko, ba't kasi bumaba ka pa doon? Eh, sigurado si Ibrahim bibili ng biryani. Sabi naman ng utak ko, ayaw nga ng biryani eh. Kasi simula umaga bangus nga eh, tapos kakain ka ng biryani eh. Asa ng hostesya? Walang hostesya doon. Ma'am Perpilus Kanuda, good evening. Diyos ko, nang dahil sa bangus, nagkandali. Diyos ko, ayoko talaga sabihin na malas kasi hindi ate po pwedeng sabihin malas. Huwag tayo maniwala doon. So, eto na. Meron kasi ako mga kaulam na tutorial na magkapatid. Kaya, 3 beses sa isang linggo pupuntahan ko. Kailangan ko pa magmaneho. Pero, ang kagandahan, kung saan yung dati kong tutorial na malapit lang dito na minamaneho ko, yung estudyante ko, sa likod din lang sila nakatira pala. Nung hinanap ko kagabi sa GPS ang kanilang address, magkakapit bahay lang pala sila. Pero yung dati kong tinututora kasi mga kaulam, lumipat na ng malayong lugar. Kaya hindi ko na siya natuturuan. So kailangan kong kumain ng medyo matamis dahil kumain ako ng bangus.
Hindi ko alam mga kaulam, ganito ka din kayo pag kumain ng bangus o kaya tilapia o kaya salmon. Something is wrong with the aftertaste. Ako talagang hindi talaga ako pwede sa aftertaste nito. Pero minsan nagiging dahilan ko na din lang sa katakawan ko. Ma'am Gina Bobiles, good evening po from Bamban, Tarlac. Meron tayong mga followers na po sa Bamban, Tarlac. Kumusta po mga taga Bamban, Tarlac? Nahipag ko taga Tarlac. Taga saan nga ang hipag ko sa Tarlac? Kalimutan ko na. Asawa ni Christian, taga Tarlac. So, eto na mga kaulam. Ngayong araw na to, grabe kainit talaga. Mahigit na 40 na naman nung pauwi na kami. Umaga pa lang kanina, nasa 30, para mga 39 na agad. Sabi ko na ko po, ano pa kaya aray sa bandang tanghali? Grabe talaga mga kaulam, kainit talaga. Alam niyo okay lang yung init ng araw. Okay lamang mainit sa amin Pero alam niyo mga kaulam, yung malakas ang hangin na sobrang dami ng alikabok at saka buhangin na dala. Tapos sobrang init mga kaulam ng hangin na sasampal sa inyong mukha. Para kayo nakipagbabag ng 3 beses sa sa mga kapitbahay ninyong Marites. Good evening, Ma'am Net Soto. Sa mga kaulam, may favorite ko nga pala itong ano gari? Hindi ko maintindihan kung ano rin kinakain ko kami. Bahala na kung ano. So ito, nagpa-order ako, eto na. Sa Sabado, yung anak ng aking kaibigan ay magbe-birthday. Parang 3 years old na bata yata, or 4. Hindi ko maintindihan si Mika kung ilang taon na. Ngayon, nagpapagawa sa akin si Cheryl, yung ina, ng 10 leche flan. Sabi ko, sige, gagawin ko na lang ng leche flan. Ngayon, dahil nga, ang isang salang ko ng leche flan kailangan puno ang aking steamer. Nanghihinay naman ako na hindi puno ang steamer ko kung 10 lang. Di nagpa-order ako. Sabi ko at least siguro makakapag-order ako 4-5 okay na. Diyos ko po mga kaulam, naging 25, naging 30 pesos. Ay nako. Ma'am Lizelle Alcedo Villanueva Perez, good evening po. Naging 30 pesos na mga kaulam ay yung aking pa-order na leche flan. Wala ang aking makikibalita sa inyo. Ma'am Hadja Hadjura, kamusta ka dyan sa Ajman? Happy Thursday, malapit na naman ang weekend natin. Tomorrow is Friday, half day tayo sa trabaho. At maglilinis ako ng bahay ng bonggang-bongga. Pagkagaling ko sa trabaho bukas, maglalaban ng bonggang-bongga. Tapos, mamamahinga ng bonggang-bongga din. Yes, ayun na. At gusto kong gumala sa Saturday, pero hindi pwede dahil sobrang init. Kamusta na kayo? Kamusta ang inyong mga buhay-buhay? Anong ulam? Ma'am Malu, Joanna Isabel Laksa, good evening. Anong ulam ninyo dyan? Hadja, anong iyong iluluto ngayong hapunan? Kanina mga kaulam, binawisit ko yung mga bago namin na teachers na Pilipina. May 2 kaming bagong teachers na Pilipina na mga dalaga pa, pagkakababata pa. Ang gaganda pang babae. Sa Albarcia to ka pala. Binawisit ko kanina kasi sabay-sabay kami ng free time. Nakaupo kami sa staff room. Sabi ko, ang sarap naman ng sarap. Ang dami kong sinabing pagkain. Sabi niya, Miss Stacy, tama na naman. Gutom na kami sa mga sinasabi mo. Tapos sabi ko, may mga tapos mag-dessert tayo ng ng mga buko pandan. Tapos magawa tayo ng kasabakit. Galit sa akin yung 2 dalaga. Nagutom tuloy kaming 3. Pati ako nagutom din sa mga pinagagawa ko. Kasi inip nga ako kanina. Diyos ko. Paano ba naman mga kaulam pag Webes? 5 subject na sunod-sunod ako lahat. Walang patid. Pag Ramadan yun talagang problema ko. Kasi siyempre salita ako ng salita na nauuhaw ako. Hindi man pwedeng uminom pag nagpa-fasting. Dapat, hindi ako nakapag-fasting this week. Diyos ko. Alam niyo kung bakit? Sobrang aga ng unang dasal, alas 4. So pag ang unang dasal ay alas 4 at gusto mo mag-fasting, dapat alas 3:30 kumain ka na. Parang hindi ko kayang gumising ng alas 3:30. My God. Pero kanina umaga ginising ako ng pusa namin ng 3:30. Hinalik-halikan ako dito. Siguro ngayon late ko na lang naisip na siguro kaya ginigising niya ako ng 8:30. Alam talaga ng aming pusa na magfa-fasting ako. So siguro sabi niya, gumising ka na at kumain ka na. Hindi ko agad nakuha yung mensahe. Ay, nag-ulam ako sister ng sinigang na bangus sa sobrang asim. Nilagyan ko ng okrang masarap na fresh na okra. At saka yung, alam mo yung dahon ng kulitis na ang dami ditong tinitinda.
Kung bumili. Kasi mga kaulam, yung dahon ng kulitis, walang lasang pait, walang kahit anong lasa. Para ka lang kumakain ng wala lang. Kaya bumili ako dahil kaya kong kainin walang pait. Ay, noodles. Ma'am Emilia Mendoza, masarap ang noodles sa mga Chinese restaurant. Kaya lamang ang ayaw ko sa mga Chinese restaurant, sobrang dami nila maglagay ng oil. Yun lang naman, pero masarap sila. Kaya lang ang suko talaga ko sa oil, ang dami nila mag-oil. Anong balita sa Pilipinas, mga kaulam? Sa amin, parang, naku, eto na. Parang ewan ko, hindi ko maintindihan yung mga balibalita sa amin. Parang nag-perform doon sino, yung mga artista yata. Tapos parang pinag-aawayan. Kasi sabi nung nga kaulam, yung beach resort sa amin ng from dulo sa dulo ng yung pinakadulo hindi na Laiya. Hugom na iyon. Hindi ko alam kung basta hugom na siya, ibang barangay na siya. Hugom San Juan, Batangas na yun. Pero parang minsan nare-recognize siya as Laiya pa rin dahil kadikit kadugtong eh. Tapos parang doon yata nag-perform ang mga artista, hindi ko alam. Parang mga showbiz personalities. Tapos parating ang isinisigaw, Laiya daw, Laiya, Laiya. So parang yung mga taga-hugom nasasaktan na bakit dito nagpe-perform sa amin tapos ang isinisigaw Laiya. Tama naman nga. Meron naman talaga silang karapatan na mag-object kasi gusto rin naman talaga nilang maging makilala yung lugar nila, maging kahit pa paano ma-acknowledge kasi napakaganda naman talaga ng lugar. In fairness naman talaga, sa hugom talaga mga kaulam, sa pinakadulo, doon talaga mga kaulam may pinakamalinaw na tubig ang dagat at saka malinis. Malinaw ang tubig, malinis. Yan nga lang ang maraming bato pero sobrang linaw ng dagat. Grabe. Yun nga yata yung Star Magic. Sa hugom yun hindi sa Laiya Nare-recognize lang ang Laiya dahil nga kadikit ng Laiya. So ayun nga iba ng barangay. Parang kami Laiya Aplaya San Juan, Batangas. Sila Hugom San Juan, Batangas. So ganyan. So parang nag-post yung isang parang pinsan ko yata yung nag-post na sabi niya bakit daw Laiya ng Laiya ang isinisigaw hugom daw naman Hi Ma'am Marife Rodriguez. Uy Hadja, magmi-meet tayo very soon. Don't worry, malapit na matapos ang school. I can meet you up. Naku, walang problema. May pamangkin ako sa Ajman. Puntahan kita doon. Just eto na. Parang gusto pang mag-away-away ng mga tao nang dahil doon sa issue na yon na bakit daw sinisigaw ay Laiya ng Laiya, ihugom na naman. So nag-post itong isa na sabi niya, na yun ang sinabi niya, tapos may sumagot naman na sabi niya, mag-iinarte pa kayo, anong sabi? Parang, basta yung na-highlight yung word na mag-iinarte pa ba kayo, parang ganyan. Ay di nagsagutan na, mga nagsagutan na. Natutuwa ako magbasa kanina ng comments dahil nga, parang, kung totoo sense, kung iisipin ng iba, simpleng bagay lamang. Pero, hindi naman nga naman simple yun. Kumbaga sila nga naman, parang gusto naman nga din nilang ma-recognize. Kasi mga kaulam, importante talaga din na ma-recognize ang isang lugar. Kasi dyan nag-uumpisa yung mga pagpasok ng mga investors, dyan nag-uumpisa yung maging, pag nakilala ka na at naging sikat na ang lugar mo, dadami ang business sa lugar mo, marami silang opportunities, magkakaroon sila ng maraming turista doon, which is makikinabang talaga sila. Naintindihan ko, totoo naman yan. Tsaka, bakit ba ang mga produkto bumabayad ng malaki para lang ma-advertise? 'Di ba? Bakit ba ang ibang kumpanya bumabayad ma-advertise lamang ang kanilang lugar? Ang mga produkto bumabayad para sa advertisement. Yun nga naman, advertisement na nila as marketing nila sa kanilang mga resorts doon. Nawala pa. Kasi advertisement na yun. Kasi doon sa Hugom mga kaulam, ang dami din ng resort doon. Ang gaganda din, ang linis ng lugar, ang linaw ng tubig. Mga kaulam, kapag nga, Diyos ko, kapag kayo ay mag-outing sa Laiya, idulo nyo na hanggang Hugom. Doon kayo makakatagpo talaga ng talagang isang buong bahay, pinauupahan, pwede kayo magluto, tapos ang linaw talaga ng tubig doon, at saka super white sun. Jocelyn Baron Ilaw, turuan ng pagluluto ng laing o makinig ka, mabilisan sa laing. Ano bang gusto mong lutuing laing? Tuyong dahon o sariwang dahon at tangkay ng gabi? Reply agad ng mabilisan. Charot. Sige, sabihin mo muna saan kung anong gusto mong lulutuin. Tuyo o basa? Charot. Tuyo o sariwa? Kasi magkakaiba yan ng way.
magkakaiba ng takal ng gata kapag sariwa. Kasi mga kaulam, kung magluluto kayo ng gabi, ng laing, kapag sariwang tangkay at sariwang dahon, matipid sa gata. Kapag tuyong dahon, Diyos ko, ubos ang pera mo sa gata, ubos ang gasol mo, karga ng gasol mo, matagal lutuin. Promise. Tsaka mas masarap talaga kapag sariwang dahon ng gabi at tsaka sariwang tangkay. Sobrang linamnam ng laing. Simple lamang yan. Yung may kasamang tangkay sa sariwa. So, ang ginagawa ko, naghihiwa ako ng maraming luya na pahaba, na manipis. Maghiwa ka ng maraming sibuyas. Maghiwa ka ng maraming bawang. Ayan. Una, syempre, lilinisin mo ang dahon ng gabi. Kailangan malinis yan. Sasaliksikin mo yan. Baka may mga uod-uod yan para wala, para free. Kasi minsan ang mga putik-putik niyan sumisiksik doon sa pinakatangkay, lilinisin mo talaga yan. Tapos puputol-putulin mo yung tangkay, no? Tapos ang gabi, kahit sariwa ang dahon, pupunit-punitin mo siya, pupunit-punitin. So naputol-putol mo na, napunit-punit mo na. Nakapaghiwa ka na ng luya, bawang, sibuyas. Okay na, ready na. Sa 1 kilo, okay. Sa 2 kilo, na magkasamang dahon at tangkay, maghanda ka ng 3 lata na gata. Hindi, mahirap, Jocelyn, kasi ako lata ng gata ang ginagamit ko dito. Yun ang binibili ko sa supermarket. Dahil kahit gusto kong gumamit ng sariwang gata, hindi na po ito nakakapiga. Wala na akong grip, wala na akong power masyado. Hindi ko alam, basta pag gumanyan ako ng matagal, siguro mga 2 piga lang ako, tapos hindi ko na kaya. So, 3 lata ang aking nakahanda. 3 lata na coconut milk and 1 latang coconut cream. So, yun ang nakahanda ko. So, igisa mo muna lahat yung pampalasa mong sangkap. Luya, bawang, sibuyas, gisa. Maya-maya, ang ilalagay mo naman na susunod ay tangkay. Ilagay mo, tangkay. O, gisa-gisa, kasi isama mo sa gisa ang tangkay. Dapat maliliit dapat ang hiwa ng tangkay, yung mga ganito lang ha, huwag yung mahahaba. Yung mga ganito lang. Tapos gisa-gisa. Kapag nakita mo na ang tangkay, medyo nakaganyan na, yung parang lanta na, ilagay mo na ang dahon. Tapos gisa ulit, gisa-gisa. Ako, dahil hindi ako allergy sa hipon, nilalagyan ko siya ng Barrio Fiesta na bagoong alamang. Mga 2 kutsarang ganon. 2 kutsarang Barrio Fiesta na alamang bagoong. Yung alamang ha, hindi yung isdang bagoong. Alamang bagoong. Tapos sinasama ko yan sa pagigisa. Maaamoy mo na yan, sobrang bango na. Sobra na. Magandang gabi, Aileen Maron Duazo, Mamaritas Capricho Red, ayan. So, ayan, kapag nakita mo na ang dahon, ang tangkay, medyo parang yung napipi na, yung luto na. Pero parati mong hahaluin na kasi didikit yun sa kaserola. Ihulog mo na ang unang lata ng coconut milk. Isa lang muna. Tapos, halo mo ng halo. Basta halo siya ng halo. Kukulo yan eh. Halo mo ng halo. Bakit mo hahaluin? Para madurog ang dahon at tangkay at para lumapot. Alam mo pa kung anong masarap dyan. Di ba pag hinukay mo yan, may pinakalaman. Isama mo yan. Hiwain mo ng maliliit. Isama mo. Sobrang sarap nun, promise. Ako dumali naman si Jillian, pork apritada. Magpaturo ko sa iyong ama. Masarap ang iyong ama magluto. Tapos, halo ng halo. Ngayon, lagyan mo naman ngayon ng kaunting pamintang powder. Kaunting pamintang powder kasi pampalasa din yan. Tapos, it's up to you, Ma'am Jocelyn, kung maglalagay ka ng pork cubes o chicken cubes o shrimp cubes. Up to you. Kasi hindi kita panghihimasukan yan. Kasi ako hindi ako naglalagay niyan. Ikaw bahala ka. Ang iba naglalagay, ako hindi. Depende sa'yo kung anong talagang gusto mo. Tapos, pag medyo malapot na siya, ihulog mo naman yung 1 uling latang gata.
Tapos halo ulit ng halo, halo ng halo. Tapos titimplahin mo yung lasa niya, okay ba sa iyo, yung alat, yung ano, yung kung gusto mo ng maanghang na laing, it's up to you, lagyan mo ng sili, ganyan-ganyan. Tapos, halo ng halo, pag lumapot na ulit, lagyan mo na yung pangotlang gata. Ang coconut cream, yan yung pag malapit mo ng hanguin. Tapos halo lang. Ang pinakasikreto sa masarap na laing, dapat ang gata ay lutong-luto na matagal. Yan ang pinakasikreto. Kahit mga kaulam, ano ang lutuin nyo na may gata. Lalong-lalo na mga kaulam ang bilo-bilo. Ang pinakasikreto sa bilo-bilo, dapat ang gata lutong-luto na matagal. Pero dapat hindi malakas ang apoy. Mahina lang, tas halo nyo ng halo. Ang laing ganyan, ang apoy ay medium heat or maliit, tapos halo ng halo kasi magtututong yan sa ilalim ng kaserola. Naku, Ma'am Jocelyn, sigurado ko sa inyo, sobrang sarap niyan. Ay, sobrang sarap, promise. Ganyan lang ang ano ko sa... Tapos nagustuhan nila sa school, mga co-teachers ko, gusto nila talaga yung laing na niluluto ko. Kasi pag tuyong dahon, maghanda ka na ng mga 6 na lata ng gata, hindi talaga enough. Kasi ang tuyong dahon ng laing ng gabi, sobrang sumipsip ng gata. Tapos pag sinipsip niya, tuyo ulit siya. Tapos lalagyan mo na ulit ng gata. Sisipsipin ulit niya, tapos tuyo na ulit siya. Hindi ko alam kung saan niya dinadala yung gata. Ma'am Marican Abad Albelushi. Ay nako, maggata ka ng tulingan. Sobrang sarap. Alam mo yung isinare ko kanina, na ginataang ano, tambakol. Ganun din ang paraan ng paggagata ng tulingan. Pero ang tulingan, isasaing mo muna. Papaksiwin mo muna. Ang masarap na ginataang tulingan, isasaing mo muna sa tuyong kamyas. Tapos, tsaka mo gagataan. Same thing with tambakol. May natikman ako ninang ang laing inakabalot mismo, dahon ng gabi at nakatali. Oo! Meron, nagagawa din ako niyan. Ang inilalagay ko naman sa loob ay, minsan ay galunggong o kaya tulingan. Nagagawa ko niyan, Jen. Yung binabalot din sa dahon ng gabi, di ba? May sariwang dahon. Di ba ang dahon ng gabi malalaki? Ibabalot mo dyan. Kunyari, igaganyan mo ang dahon ng gabi, tapos lalagyan mo ng isa pang ganon, ta-cross. Horizontal and vertical lang yan. Tapos ilalagay mo yung pinakalaman sa loob, at up to yung, tapos gaganyanin mo, tapos tatalian mo siya ng dahon ng saging. Tapos, ipapatas mo yan sa kawali, sa palayok. Masarap palayok eh. Tapos huhulugan mo ng gata, tapos pakukuluan mo sa maliit na apoy ng napakatagal na panahon, mga 48 years. Ma'am Yorilyn Magtibay, hello po. Tinikilan kong oras, baka ako daldal, tapos mamaya oras na para ng pag-alis ko, ng pagpunta ko doon sa aking trabaho. Ayun, gayon na, ang masarap. Ang nakagisnar ko talagang laing ay yung binabalot sa dahon ng gabi. Dahil yan ang ginagawa ng chiibin nung ang chiibin ay nabubuhay pa. Pinapalaman na namin sa loob ng kung ano-ano. Minsan, nung bata pa ako, dahil kumakain pa ako ng baboy, nilalagyan nila ng taba sa loob. Isda, tas may taba. Tapos pakukuluan yan sa gata ng mga napakatagal na panahon, mga 48 years nga. Tapos ang sarap siya, parang, alam niyo pag hinango niyo, naglalatik-latik na yung gata, na sobrang bango. Kasi may luya nga yan sa ilalim eh, may sibuyas, may luya, may bawang. Yun naman talaga mga kaulam ang nagpapabango sa luto. May natutunan na kayong luto ng laing, ganyan lang mga kaulam. Kaya pag magluluto kayo ng laing mga kaulam, hindi po pwede yung style nyo na isasalang nyo, hahayaan yung kumulo, iiwanan nyo magse-cellphone kayo o kaya may kamaritisan kayo, no. Magtututong, halo ng halo yan. At dapat ang gagamitin ninyong panghalo ay yung kahoy na sandok, huwag yung aluminum kasi maingay, tsaka parang hindi daw yun healthy. Kailangan ewan ko kung meron kayo, ako kasi marami akong sandok at siyanse na gawa sa kahoy. Di mga kaulam. Pag naglalaing ako, mga 2 oras ako sa kusina, hindi ako maalis. Kaya ako, pag nag-order sa akin ang mga katrabaho ko ng, uy, maglaing ka, order kaming lahat. Pag-iisipan ko muna, kasi kailangan ko mag-stay sa kusina ng mga 2 hours, marami akong ginagawa. Katulad nito, churchismis ako sa inyo, o di, marami akong ginagawa. Hindi ako po pwedeng umistay doon sa kusina na ang init-init. Paano ako makakachismis sa inyo kung magluluto akong laing? Or, ang laing parati kong niluluto yan madaling araw hanggang umaga. Para at least wala akong katsikahan.
tahimik ang buhay ko pagkagayon. Ginataang tulingan, sundin mo lamang po Ma'am Maricon yung yung kanina na, dati ko na yung niluto last year, na-share ko lang kanina sa aking memories. Para alam nyo, nag-share ako ng ganyan, para nga din yung ating mga bagong followers. Yung mga luma na kasing followers, alam na nila yan eh. Nagawa na nila yan, nasubukan na nila yan. Katulad ni Ma'am Elma, nakapagluto na yan ng very successful na leche flan. So, ang aking, minsan kaya ako nag-share yung mga dati ko nang ginawa, para doon sa mga bago nating followers na gusto rin magluto ng ganyan, gusto rin magganito, ganyan. So, para sa inyo yun mga kaulam. Especially for you. So, ayun. Anong ating mga problema sa buhay? Tingnan naman ninyo, Diyos ko dahil, ang dahil binili ng asawa ko pagkain para may pagapas ng palay. Hindi naman nila kinakain. Ma'am Elma, sige po, maraming salamat Ma'am Elma. Thank you very much. Masarap talaga mga kaulam ang lutong probinsya. Lalo na mga kaulam kung sa kahoy ninyo lulutuin, yung apoy na kahoy, tapos ang apoy maliit laang, ganyan. Kasi hindi ko alam kung bakit lagi natin sinasabi iba ang lasa kapag sa kahoy niluto. Hindi ko alam. Parang hindi ko alam kung psychological lang natin iyon o talagang mas masarap ang luto sa kahoy. Hindi ko din masabi. Pero parang ang sarap-sarap nga ng kain nung unang panahon kaysa sa ngayon. Pero tumaba pa rin ako kahit na mas masarap ang kain noon. Pero alam niyo mga kaulam, bumalik ang aking dating katawan. Ganito ako noon nung hindi pa ako nagkaka-thyroid. Tapos ngayon, alhamdulillah, 57 kg ako. Diyos ko, nire-reveal na. Revelation. Tapos, nung pupunta ako ng Dubai, mga kaulam, 60 kilos ako. Gayon ako kalaki. Ganon ako kataba. Pero maliit lang ako. And then, nung nag-asawa na ako mga kaulam at nagkaroon ako ng thyroid, yung 60 kilos naging 42. 18 kilos ang nawala. Yung 60 kilos naging 42. Tapos, nagpagamot ako, hanggang sa kahit papaano, yung bumalik, unti-unting bumalik sa dati. Ang hindi na lang mga kaulam sa akin bumalik ay ang kapal ng aking buhok. Kasi ang buhok ko noon, kapal, mashallah. Straight, bagsak na talaga namang nagniningning sa kintab. Maganda talaga ang buhok ko noon mga kaulam. Walang biro. Pero nung nagkaroon ako ng thyroid, naglagas talaga siya. Tapos yung mata ko, hindi ganyan. Napakaganda ng mata ko dati. Sobra tantalizing eyes yan. Medyo lumuwa ng kaunti yan nung nagkaroon ako ng thyroid. In short, maganda ako ng araw. Charot. Oo naman, Ma'am Maricol, masarap naman talaga. Unang-una, parang healthy din ba? Healthy din talaga ang luto sa kahoy, no? Tapos, matipid. Mahal, aminin natin, mahal ang gasol sa atin. Ay, oo nga, Ma'am Yorien, piyesta sa bayan ngayon. Kapiyastahan ngayon ng bayan ng San Juan, Batangas. Happy fiesta po sa mga taga San Juan, Batangas. Magpakalasing kayo, Ma'am Rosales Romero Perfecto. Waalaikumsalam, Madam. Magpakalasing kayo, magpakabusog kayo dahil bukas ho may bayad na yan. Ngayon laang yan libre. Tsaka bukas yan ng iba dyan, bumubula na. Kaya kailangan ngayon pa lamang ubusin nyo na. So ano yun? Paano mga kaulam, tayo muna ay magsa-sign off dahil tayo ay meron talagang kumikitang kabuhayan. Maraming salamat mga kaulam. Maraming salamat ulit sa isang napaka-iksing kwentuhan. Alam kong bitin, babawi ako bukas mga kaulam. Thank you so much, Ma'am Maricon. Thank you so much, everybody. Babawi ako bukas mga kaulam. Ako lamang po talaga kailangang sumideline, kailangang rumakit para sa ikabubuhay nating lahat. Para sa ikabubuhay ng sambayanan. Ito'y kailangan kong gawin, labagman sa aking kalusugan, labagman sa aking kalooban, at labagman dahil gusto ko sanang matulog. Hindi talaga uubra mga kaulam. Kailangan natin maghanap buhay. That is life. Babush. Ingat po and pray always. Don't forget that one. Alam niyo